Let us open our Bible on Psalms 25, verse 15. Praise the Lord. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Yan. So, dito nag-fail si Eve at saka si Adam. Dito sila nagkamali. Dito sila naging failure. Dahil hindi nila itinitik ang kanilang mga mata sa Panginoon. Kaya ang nangyari, they were snared. No? Kumbaga pa, nahulog sila sa bitag. Nahulog sila sa snare or bitag or kung sa Bisaya pa, kung sa ng Bisaya sa snare, bitik. O, sa bitik, nahulog sa bitik. Ano? Actually, ang Diyos ang unang nangusap sa kanila. Ang Diyos ang unang nagsalita sa kanila. Ang Diyos ang unang nagbigay sa kanila ng instruction, admonition. Kaso hindi nila pinukos kahit pa man ng husto ang kanilang mga mata sa pagtitik sa Diyos upang kinggan ang kanyang mga instructions and admonition, yung mga payo ng Diyos. Kaya sa buhay natin, do not ever repeat the mistake. Huwag nating ulitin ang pagkakamali ng ating mga magulang kasi pag ulitin natin yan, ano yung nagkamtan nila, nakapahamakan, ay ganun din. Walang kaibahan sa atin. Kamtin din natin ang naging kapahamakan nila. What kind of destruction they received from God. In the first place, they were driven out from the paradise. Huwag na lang natin masyadong isipin yung kamatayan ng kanilang physical. Kasi sadyang disenyo talaga yung katawan natin papunta dyan. Pero bigyan ng Diyos ang kahalagahan ang ating kaluluwa na siyang totoong nagbibigay buhay sa atin. Because kung wala ito, patay tayo lahat. Dahil sa kaluluwa na yan, dahil sa espiritu na yan, buhay tayo. Kaya ito yung pinaka-iniingatan ng Diyos na dapat huwag mapahamak. Kaya nga, God is not willing that any of us shall perish, but all must come to repentance. Ganun ang paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya ititik natin patuloy ang mga mata natin sa Panginoon. Mine eyes are ever toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the net. Kasi wala namang makapagbibigay sa atin ng pagliligtas mula sa kaaway ng Diyos. Alam ng Diyos yung kaaway niya, super powerful. Kasi nilalang nga sila ng Diyos, super powerful. Kaya nga kahit basahin natin yung mga bersikulo dito sa Bible, ikumpara natin yung human at saka yung angel. Mas malaki talaga at mas dakila at mas makapangyarihan yung angel. So tayo, helpless kung walang Diyos. Kung pag-usapan natin, kung akaaway natin ng angel, kung ang angel ang gustong magpahamak sa atin, talo tayo. Kaya ang Diyos lang ang ating pag-asa. Siya lang, wala nang iba. Dito sa sanglibotang ito, walang makaligtas sa atin. Kundi yung mas greater sa kaaway natin gustong magpuksa sa ating kaluluwa. Kaya huwag iwalay ang ating mga paningin, mga mata, mga iisip doon sa Panginoong Diyos. Kasi siya lang yung magliligtas sa atin from the snare of the enemy. He will pluck my feet from the snare. So sino siya? Basahin natin. Psalms 121, 1 and 2. Praise the Lord. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Yan. Siya lang. Siya lang yung makatulong sa atin na magtagumpay tayo laban sa
kaaway natin. Bakit kaaway natin? Siyempre, pinahamak yung ating mga magulang. Pinahamak niya ang mga tao sa sanglibutang ito, dinisib niya. Kaya nga yung sa Revelation chapter 12, nung binagsak dito yung angel, siya yung nagdi-deceive sa mga nations. Siya yung nagwi-weaken sa mga nations. So ibig sabihin yan, siya yung merong intensyon na tayo ay ihiwalay sa Diyos. Siya yung may intensyon na tayo ay hindi maging accepted sa kaharian ng Diyos. Siya yung may intensyon na tayo ay maging karapat-dapat parusahan doon sa kanyang papupuntahan sa kapahamakan ng kanyang eternal destiny. Kaya, therefore, yung ating mga mata, huwag ihiwalay sa Diyos. Praise the Lord. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng instruction, what to do, anong gagawin po natin. At maghintay tayo sa Panginoon. Maraming mga tao dito sa Bible na nagkasala dahil hindi nakapaghintay sa Diyos. Praise the Lord. Ano yung mga hindi nakapaghintay sa Diyos? Kahit literal na lang natin, yung mga mag-boyfriend tsaka girlfriend, pag hindi nakahintay sa kasal, di ba magkasala yan? So, ganun din sa Panginoong Diyos. Dapat maghintay tayo sa Diyos. Praise the Lord. Para hindi tayo magkasala. Magbigay siya sa atin ng admonition, instruction, what to do and what not to do. So kung maghintay tayo sa Panginoon at tanggapin natin yung instruction niya, sundin natin, perfect, sigurado, hindi tayo magkakamali. Praise the Lord. Ganun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. We should be very careful. So, let's wait and do not remove your focus looking to Him. Basahin natin. Psalms 123, verse 2. Praise the Lord. Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress, so our eyes wait upon the Lord our God, until that He have mercy upon us. Yeah. Ano ang trabaho ng mga servants? Maghintayan sila sa master nila, anong utos para gawin nila at di sila magkamali, di sila magkasala. So ganun din ang ating Panginoong Diyos. Maghintay tayo sa Kanya. Huwag kang manguna. Magkakasala ka talaga. Huwag kang pauna-una. Paunahin mo ang Diyos. Siya yung sundin natin. Wait upon the Lord. Sa pag-aasawa, you have to wait upon the Lord. Sa sa mission, wait upon the Lord. Kasi nasa field tayo, kailangan instructed tayo. Kaya nga sinabi diyan, the step of a good man are ordered by the Lord. Kahit pa ilang taon kang ma-assign, kahit ilang taon kang mapunta saan lugar, preserve ka. Kasi ang Diyos ang hinihintay mo. Siya yung binibigyan mo ng focus para makinig ka. Hindi naman pwede naghihintay ka sa Diyos, wala siyang instruction. Hindi naman pwede naghihintay ka sa Diyos, ibibitin ka niya para mapahama ka. Hindi. God is up to date, accurate, and excellent in counsel. Praise the Lord. Kaya do not ever remove your eyes upon the Lord. Look upon Him. Observe His command. Observe His statutes. Kasi ang kaaway natin, ganito, very private. Ano private? Very secret. Secret yung paraan ni Satanas. Atakihin tayo. Sikreto. Tignan mo yung mga scammers. Pag mag-approach yan sa'yo, sabihin mo, huwag mong sabihin sa husband mo kung babae ka. Huwag mong sabihin sa wife mo kung lalaki ka, kung
meron kang wife. O kaya huwag mong sabihin sa parents mo ha, kung single ka pa. Sa atin lang ito. Yung pala, ayaw niyang siya, yung binibiktima niya, hindi niya maituloy yung kanyang masamang balak. So, ang ating kaaway is very private. No? Ibig sabihin niyan, secret ang paraan niya. Kaya sa buhay natin, kung mahiwalay yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos, sikretuhin tayo ng ating kaaway. I-deceive. Kaya, pag ang ating mga mata laging nakatingin dyan sa Kanya, at nag-wait lang tayo sa Panginoong Diyos, hindi tayo maunahan ng kaaway. Laging nangunguna ang Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Meron siyang binibigay sa atin ng liwanag. Meron siyang binibigay na instruction sa buhay natin. Kaya nga sinabi dyan, there is a way which seemeth right unto a man's eye, but the ends thereof are the ways of death. Merong daan sa tingin ng tao, matuwid. Sa tingin mo, matuwid. O kaya sa tingin ng Diyos, hindi matuwid, tapos sa tingin natin, gusto natin tuwirin ang baluktot. That are the ways of death. Papunta yan sa kapahamakan. Kaya, dahil ang kaaway natin, masyadong sikreto ang approach niya, kaya meron pang Diyos na nagbibigay sa atin ng higit pa sa Kanya, na mas nangunguna sa buhay natin para hindi tayo maunahan ng kaaway. Basahin natin yan. Psalms 31 verse 4. Praise the Lord. Pull me out of the net that they have laid privately for me, for thou art my strength. Yan, tingnan mo. Pull me out of the net that they have laid privately for me, for thou art my strength. Hilahin mo ako palabas sa net na kanilang inilagay secretly, privately dito sa akin, sapagkat kayo ang aking kalakasan. Praise the Lord. Tayo ang kalakasan. Hindi naman natin i-deny na ititempt talaga tayo ng ating kaaway. Walang tao sa sanglibutang ito na hindi dadaan ng temptation. Walang tao sa sanglibutang ito na hindi dadaan ng deception. Wala. Kasi kakambal na natin yan sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So ibig sabihin yan, if you walk after the flesh, you will reap corruption. But if you walk after the Spirit, you will reap life everlasting. Paano ka lumakad sa Espiritu? Nakikinig ka sa spiritual leader natin, ang Panginoong Diyos. Paano ka matutukso? Pag nakikinig ka sa laman mo, doon ka tumatalima, doon ka nadadala. Hihilahin ka talaga niyan sa kabaluktutan. Kaya, therefore, sa buhay natin, bagamat ilagay tayo sa net, ilagay man tayo sa snare, ang importante, hindi tayo makuha ng kaaway. Praise the Lord. Kasi naranasan ko na mamingwit. Akala ko makuha ko na yung malaking dalag. Ay minadali kong kunin, paghila ko, yung labi lang ang nadala, na-detach. Yung katawan niya nandoon na sa tubig. Hindi ko siya nadala. So, I failed sa aking pag-catch sa kanya. So, ganun din ang kaaway. Dapat mag-fail siya sa buhay natin. Hindi siya maging successful. Kahit mapasok na tayo sa net, naka-escape pa rin tayo. Wala pa rin mangyayaring pagkakasala. Wala pa rin mangyayaring pagkuha sa atin mula sa kamay ng Diyos. Praise the Lord. Naka-escape tayo. Nasira natin yung snare, tapos nakatakas tayo. Bago lang ngayong umaga lang habang nagpiprepare ako ng devotional. Merong babae in-interview. Isa siya sa kinidnap. Kasi maraming mga babaeng nawawala.
Hindi lang bata, kundi yung mga ano na, nasa legal age na ba. In-interview siya. Hinablot daw siya ng dalawang lalaki. Yung isa, yun talaga nangamay na hablutin siya. Tapos yung isa naman, nakaabang na yung van para isakay siya. Sabi ng reporter, paano ka nakatakas? Hinampas ko siya ng payong. Nung hinampas ko siya ng payong, binitawan niya ako. So nung binitawan niya ako, tumakbo na ako. Alangan magpahuli ako ulit. Pinakita yung marka ng kamay ng paghawak sa kanya. So, ganun sa buhay natin. Normal lang mapasok tayo sa net, normal lang mapasok tayo sa snare, pero dapat yung snare na yan masira at maka-escape tayo. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 124, 7 hanggang 8. Praise the Lord. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken, and we are escaped. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. See, how could you escape from such trap snare of the devil? From the Lord, which made heaven and earth. Siya lang. Ang Panginoon lang makapagbigay sa atin ng kaligtasan sa bagay na yan na lumalang sa langit at sa lupa. Kasi wala nang greater kaysa sa Kanya, kundi ang Panginoon lang. Kung tayo ang maninindigan sa sarili natin, wala. Ikot-ikutin lang tayo ng masamang espiritu, madideceive tayo kaagad. Samantalang kung tayo ay huwag nating ihiwalay yung ating mga mata sa Diyos. Kahit ano pang bitag, ano pang snare, gawin ng kaaway. Walang bitag na mapakinabangan nila. Walang snare na hindi kayang sirain sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na para makatakas tayo. Kaya hindi lahat na kinikidnap na biktima nila. Minsan, pag nakidnap yung babae, doon na makita na lang doon sa damuhan, patay na. And it is being raped. O kaya, pag nawala yung tao, patay na, tinapon yung katawan, wala ng puso, wala ng kidney, wala ng atay, yung pala, bininta na yung organs. So kung hindi ka makatakas sa mga abductors, kidnappers, or mga masasamang tao na ipahamak ka talaga. Kaya ganun sa buhay natin. Kung hindi tayo makatakas sa tukso, hindi tayo makatakas sa kasalanan, huwag mong sabihin makatakas ka pa pag hatol ng Diyos. Ngayon, ang panahon magtakas na tayo. Huwag yung pag wala ng panahon makatakas ka, diyan ka pa mag-initiate na lalapit sa Diyos, iiyak sa Diyos na tapos na ang lahat. Sabihin ng Diyos, it's done, tapos na. Nung buhay ka pa, hindi ka nakikinig. Tingnan mo yung kapatid ni Pastor Tom, si Iloy, na sabi ni Pastor Tom, Iloy, balik ka na kay Jesus. Balik ka na, huntuan mo na yung bisyo mo, lahat ng mga kamunduhan mo. Ay, kuya, hintayin mo lang ako. Magsama din tayo dyan sa pinanindigan mo. Hindi niya alam pagkagabi na bangungot siya. Siguro nagutom, kumain ng kanin, isang kaldero raw ang kinain na kanin. Pero yung kaldero na yung maliliit, may maliliit kasi na kaldero yung pang isang tao lang. Tapos sinabayan pa niya ng parang beer ata. Tulog na tulog. Biglang umungol, patay. Dinala nila sa holy place, patay na. Sabi ni Pastor Tom, Lord, buhayin mo muna yung kapatid ko, bigyan mo siya ng chance. Pinakita sa vision, binibigay sa kanya yung Bible, gumaganon siya. Ibig sabihin niya, yung buhay pa siya, binibigay ang kaligtasan, gumaganon. Yung patay na, paano pa bigyan ng Bible yan? Hindi na ngayon makarinig. So, wala na. Sabi ni Pastor Tom, okay, tapos na yung obligasyon ko sa kanya. Dalhin nyo na yan sa puninarya. Balsamahin na yan. Wala na. Too late na. Kaya sa buhay natin, huwag tayong magpaisi-isi.
Kasi yung gusto ng Diyos na iligtas tayo, ginawa na niya lahat. Tayo na naman ang kailangan mag-cooperate sa Kanya. Huwag natin itong baliwalain. Pag hinayaan natin ang panahon na lumampas at hindi natin ginawa ang karapat-dapat, madatnan tayo ng tinatawag na deadline, which is death. Wala na. Hindi ka na makatakas sa tinatawag na kapahamakan na iyong haharapin sa walang hanggan. Kaya basahin natin anong sinabi sa Psalms 91 verse 3. Praise the Lord. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Yan. Ibig sabihin yan, God has already intention. Bakit siya pumunta sa sanglibutang ito? To destroy the work of the devil. What is the work of the devil? Para i-snare tayo. I-destroy niya yan para maka-escape ka. Bakit? Anong nakikita ng Diyos? Ano yung noisome pestilence? You know what noisome pestilence is? Yan yung impyerno. Yan yung kapahamakan ng kaluluwa ng tao. Sabi diyan, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. That is the destruction. Basahin mo yung word pestilence. Alam mo yung pestilence. Yun yung salot. Noisome, paninira. Yung isahin mo yung noisome pestilence, paninirang salot. O, saan pala yung paninirang salot? Saan pala yung salot na yan? Di ba doon yan sa impyerno? Kailan yan magre-result sa atin pag hindi tayo nakuha sa snare ng kaaway? Eh yung mga ibon, pag hindi yan na-save sa mga ngayam, wala yan, patay talaga yan. Kainin talaga yan. Kahit anong bagay sa sanglibutang ito. Kaya ganun po sa buhay natin. So, binigyan tayo ng Diyos ng power. Binigyan tayo ng Diyos ng strength. Binigyan tayo ng Diyos ng chance to deliver yourself from the fowler. Iligtasin mo yung sarili mo sa bitag. Basa. Proverbs 6 verse 5. Praise the Lord. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Yes, deliver yourself. By our Lord Jesus Christ, deliver yourself by the Lord which made heaven and earth. How? Do not remove your focus on looking to Him. Huwag mong walain yung concentration mo sa Diyos. Siya lang yung wise counselor natin. Siya lang yung strength natin na kayang i-overcome ang strength ng kanyang kaaway at kaaway din natin. Ngayon, kung meron tayong mga previous noon na biktima tayo ni Satanas, tapos niligtas tayo ng Diyos, naka-recover tayo. Ibig sabihin niya, pag naka-recover ka, huwag mo nang asahan pa na babalikan ka ng kaaway, balik ka doon sa kanyang kaharian o kapangyarihan. Huwag na. Naka-recover ka na, naka-escape ka na. Tingnan mo yung balita. Saan ba yun nangyari? Yung babae na dagangan lang jubi. Nawala. Palawan ba yan? Palawan. Nawala. Tapos, dinala ng mga magulang ang problema sa manggagamot. Buhay daw. Eh, yung pala, patay. Tapos, may sumurrender. Look out. Yung pala, pinsan. Magpinsan, natripan ng kapwa pinsan, yung pinsan nila. Ang meron talagang mastermind doon, yung galing sa prisuhan. Naka-recover na siya. Nakalabas na siya sa prisuhan. Bakit? Gumawa pa siya ng criminality. Eh ngayon pa naman, kumpleto na ang technology, hindi ka na makatago ngayon. Ang bilis mo kayang makita ng otoridad kung hahanapin ka, ay naku, hindi ka maka-escape. Kaya, yan ang pinapamuka ng Diyos sa atin. Naka-recover ka na, nakaalis ka na from the snare of the fowler, na-destroy na ng Diyos
yung snare, naka-escape ka na, naka-recover ka na. Ngayon kung naka-recover ka na, anong gagawin mo? Huwag ka na magpaisi-isi. Praise the Lord. Huwag mo nang paisahan, makaisa pa si Satanas sa buhay mo. Basahin natin. 2 Timothy 2:26. Praise the Lord. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Binigyan ka ng pagkakataon makarecover mula sa snare ng kaaway na nag-captive sa iyo sa kanyang gusto na ipahamak ka, nakarecover ka na. So anong gagawin mo? Huwag mong tularan yung ex-convict na yan na kakatapos lang nakalabas sa prisuhan. Gumawa na naman ng rape and murder. First cousin niya pa ang biniktima. Imagine that. Kaya, ganun ang kaaway. Pag mag-deceive sa isang tao, mawala ka sa sarili mong pag-iisip. Yung hindi mo dapat magawa, magagawa mo yan. Kasi controlled ka na ng masamang espiritu. Kaya tayo na naka-recover, wag nang hayaan pa na ang kaaway ay makaisa pa sa atin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Tapos tayo na naka-recover na at gumising na mula sa pagkatulog, anong next step ng tao pag gumising? Be? Sige daw, be. Tao natutulog tapos gumising, ano ang expectation sa kanya? Nakahiga pa rin? Hindi. Pag ang tao magising, tatayo talaga yan. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin eh. Nagising na tayo sa katotohanan, bumangon ka mula dyan sa iyong kalagayan. Basahin natin. Ephesians 5:14. Praise the Lord. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Yan. Gumising ka mula sa pagkatulog, mula sa pagkabihag, mula sa pagkabulag, mula sa pagkamakasasala. Gumising ka na dyan. Then, paggising mo, arise. Bumangon ka na. Tumayo ka na. Tayuan mo na. Ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. And Christ will give you light. Bigyan ka ng liwanag ng Diyos. Anong gawin mo sa liwanag? Itago. Anong gawin mo sa liwanag? Patayin? Yung ningas? Yung ilaw? Hindi. Anong gawin natin? Basa. Isaiah 60 verse 1, last verse. Praise the Lord. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Yan. Nakagising ka na, gumising ka na, mula sa pagkatulog, bumangon ka na. Anong purpose bumangon ka? Dahil bibigyan ka ng light ni Kristo. Anong gawin mo dyan sa light na yan? Let it shine. Let it shine. Praise the Lord. Hayaan mo yan na makita ng mga tao sa buong sanglibutang ito. Saan ka man naroroon sa sanglibutang ito. That light must shine wherever you go. Whatever you do. Anywhere, anytime. Gawin mo yan. Gawin natin yan. Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Lagi nating ilagay ang ating paningin sa Diyos. Huwag mong ihiwalay. Huwag nating ihiwalay. Siya lang yung maka-pluck up ng ating mga steps from the snare. Wala ng iba. Ang snare, temptation, kakambal na yan ang buhay ng tao. Kakambal na yan. Kaya nga sinabi dyan sa Bible, He was tempted. Si Lord Jesus Christ was tempted, but had not sinned, so that He might succor them that are tempted. Sadya si Kristo sinubukan at gitempt ng masamang espiritu, at ang masamang espiritu hindi nakaisa kay Jesus Christ para matulungan niya tayo. Nakakambal na natin yung tukso. So dahil si Jesus lang makatulong sa atin para maka-escape tayo sa mga temptations na yan, nets na yan, snares na yan,
Huwag mo nang ihiwalay ang paningin mo sa Kanya. Siya lang, wala nang iba. Praise the Lord, which made heaven and earth. Sa ating pagpatuloy sa pagtitik kay Jesus, hindi na lang natin malaman tumanda na pala tayo. Hindi na lang natin malaman matulog na rin tayo. Hindi natin malaman gigisingin na tayo sa resurrection. Hindi natin malaman that we will be accepted into His kingdom. And that is the most awaited part of our salvation. Darating din yan. Hindi yan maglinger, hindi yan tatagal. Kasi ang sanglibutang ito ay napakabilis. Napakadali lamang. Kaya, while we are still here, do not depart your focus looking unto God. No? Lagi tayong maghintay sa Kanya. Huwag kang mag-una-una. Praise the Lord. Do not trespass. Do not go ahead, our leader. Siya yung paunahin natin lagi. Siya yung paunahin natin. Kaya nung nag-decide na ako mag-serve kay Jesus, wala man akong isip mag-pastor. Wala. Kung saan ako nilagay niya, doon ako mag-serve kay Jesus. Saan ba ako inilagay nung nag-decide ako mag-serve? Katulong ako ni Pastor Dudong Buagas sa paglinis ng simbahan. Dito mo ako ilagay hanggang magtanda, so be it. Saan mo ako ipadala, so be it. O, hintay ka sa Panginoon. So first assignment ko, assistant, Marilog. Kaya, praise the Lord. Nanindigan yung mga bunga natin dyan. Yan na yan si Brad Nonoy at si Sister Fenadera. Yung mga magulang nila pass away in a very good spiritual preparedness. Hindi naging hadlang. Then, after that, Cebu. Assistant naman ni Pastor Tam. Then, Dumaguete. Then, balik dito sa Davao. Advance party na naman sa Manila. Then, naiwan na ako doon. Hanggang dineclare ni Pastor Samuel Gabri na na-assign na ako sa Manila. I waited. Tinawag na naman ako ni Jesus, pero si Pastor, kinuha na niya. Then, nilagay ako ni Lord Jesus dito sa Davao. O, di, maghintay lang tayo sa Kanya. Praise the Lord. I'll be what you want me to be. I'll say what you want me to say. Kaya, manguna si Jesus sa buhay natin. Yung mata natin, huwag nating ihiwalay sa Kanya. By the grace of God. By the power of God. Wonderful ang ating buhay na Diyos. Kaya, victoriously, daigin natin ang sanglibutang ito through faith. Then, do not remove your focus looking unto God, unto our Lord Jesus Christ. Siya yung magbi-break. Siya yung magdi-destroy ng work of the devil, the snare. Siya yung mag-let go sa'yo to escape from the noisome pestilence. Yun na yung paninirang salot. Kaya manindigan tayong lahat. Patuloy tayo sa pagiging prayerful and watchful. Yan na yung looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang mag-depart sa isip, sa puso, sa buhay mo, sa Panginoon. Kaya nating matawid ang mundong ito through Him that love us, through Him that will deliver us from the hand of the fowler and from the snare. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.